panibagong tanong na naman tayo. Ayan, galing kay Raymond Padin. Pero ganun pa man yung tanong na ito, marami na tayong mga naging sagot tungkol dito. Pero dahil may tanong pa rin siya ngayon, sige sagutin natin. At yun nga, sa mga gustong magtanong, iba't ibang tanong po ang pwede ninyong itanong tungkol sa security. Magtanong lang kayo sa comment section at sasagutin natin yan sa ating mga susunod video na kung saan ang tanong nga niya, Sir, di ba bawal sa security agency na walang payslip ang kanilang mga ka-59 tuwing sahod? Pwede ba mareklamo ang security agency na yan? Yan po, no? At sasagutin natin yan sa pagpatuloy ng ating video. Siyempre, paki-like and share ng ating video na ito. At siyempre, paki-subscribe yung ating channel, Kuya Isko Official at Guwapong Biyahero TV. At siyempre, yung ating Facebook account, Charles Francisco, running 19,000 yan. At siyempre, sana suportahan nyo rin po yung ating isang kaibigan nagla-live, Angelic Magsino. Yan po yung kanyang channel na kung saan sponsor tayo dyan. Nagla-live po yan hanggang December po. Salamat, Angelic Magsino, sa iyong pagpe-play ng ating mga video. Kaya yan, pagpatuloy na natin yung ating sagot dito sa katanungan ng ating isang viewers na kung saan si Raimundo Padin. At yun na nga, bawal daw ba yung walang payslip nga tuwing sweldo yung ating mga ka-59? Actually, hindi lang sa ka-59 to, sa pangkalahatang empleyado, talagang bawal po yun. Yun na nga, nasagot na natin to sa ating mga nakaraang video. At yun na, may tanong pa rin ito ngayon, kaya siyempre sagutin natin para mas mapaliwanagan natin si Raimundo Padin at siyempre sa ating mga nakikinig na ka-59. Actually, nakabase sa batas po na talagang ang isang empleyado ay laging may payslip pag tuwing tayo ay may sweldo. Pero ganun pa man, no, ngayon kasi mayroong kaibahan na ang ginagawa ng ibang mga company, no? Katulad nga namin, hindi na namin nare-receive yung pinakapapel niya, kundi meron kasi kaming apps na ginagamit. Doon na lang nakikita or doon na lang sinesend yung payslip. Kaya sa ngayon kakaiba na dahil nauuna na yung payslip kaysa sweldo. Yung payslip mo nandyan na. Wala pa man yung sweldo mo, di mo pa nakukuha, pero yung payslip mo nandyan na. Kaya nakikita mo na kaagad. Kaya madali na siyang kumbaga ipariha kasi pag nandyan na yung payslip mo, alam mo na kung magkano papasok sa account mo na sweldo mo. So ganun na ngayon, online na siya, ganun na siya kabilis. Hindi na katulad dati na nahuhuli yung payslip nung panahon na papel-papel pa yung dinadala namin, 15 days to 1 month bago makuha yung payslip kasi hindi-deliver pa namin sa mga area na kung saan doon sa duty nila. So yun yung kaibahan ngayon dahil online na. Ngayon, pero ang punto dito, bawal po talaga na wala pong payslip ang isang empleyado. Napaulit-ulit na natin itong nasagot. At ang sabi mo nga, pwede daw ba ireklamo yung agency pag hindi nagbigay ng payslip? Pwede po ireklamo yan. Karapatan po ng mga empleyado yan na pwede ireklamo yung mga agency na hindi nagbibigay ng payslip. Pero ganun pa man, kasi naunawaan natin yan kasi nga mayroon tayong mga security agency na hindi siya minimum na nagpapasweldo. So kaya unawain ninyo na pag kayo ay wala sa minimum, na hindi kayo sumusweldo ng nakabase sa ating minimum na sinasahod, is asahan ninyo wala kayong payslip. Kasi nga hindi kayo magagawa ng payslip kung hindi kayo minimum. Kayong iba nagtataka, bakit wala akong payslip? Di ka talaga magkakaroon ng payslip kung ang sweldo mo 400 lang a day. Wala kang payslip dyan. Sulat-sulat lang ibibigay sa iyo dyan. Ngayon, kung ikaw ay nasa minimum na sinasweldo sa tuwing sweldo, asahan mo may payslip ka. Kasi nga, minimum yun. Legal, ika nga. So sabihin na natin na illegal pag hindi tama ang iyong sinisweldo sa buong isang araw. So magkano ba isang araw natin pag Manila rate? Ngayon ay 695 na. Ika nga, di ba? So yun, bibigyan ng payslip yan yung may mga legal na sinisweldo or tamang pasweldo sa araw-araw. So para sa kalaman ng ating mga ka-59, muli, ulitin ko po, pag ikaw ay wala sa minimum na sinisweldo, asahan mo wala kang payslip na matatanggap. So yun po yung katotohanan dyan. Pero pag ikaw ay nasa minimum, pag hindi ka binigyan ng payslip, hingin mo nang hingiin dahil bawal po talaga na walang payslip. So same bawal yun. Minimum man o hindi, basta walang payslip is same bawal. Lalo na doon sa hindi minimum, tapos wala ka pang payslip, lalong bawal. Sana naintindihan yung ating paliwanag dito, na kung saan, doon nga sa huling tanong mo, na kung saan pwedeng ireklamo yung agency, is pwede. Pero syempre, ang SOP or ang dapat mong gawin, bago mo ireklamo yung agency, is dapat alam mo rin kung anong mga nangyayari. Dahil nga katulad ng sabi ko,
Kahit anong gawin mo, hindi ka magkakaroon ng payslip kung hindi minimum yung iyong sinisweldo. Kaya mangyari, kung hindi minimum yung sinisweldo, matik wala kayong payslip. So mangyari, pag ikaw nagreklamo dahil walang payslip, pati yung hindi minimum na sinisweldo mo, magkakaroon din ng kaso yung agency. Pero sabi nga nila, common sense nga, no, na kung saan tayo din, yun din ang ating isang pananaw noon nung nasa opisina tayo pag hindi okay sa iyo yung agency umalis ka. Pag hindi minimum ang pasweldo, umalis ka or wag kang pumasok dahil nga alam mo naman na talagang hindi minimum. So maraming bawal doon, maraming hindi dapat doon na iyong mararanasan. Pag yan ay pinagpatuloyan mo pa. Ngayon, common sense na lang din ang nangyayari kasi meron tayong mga ka-5-9 na nagsisimula pa lang, doon sila napupunta sa mga ganong sistema. So syempre, dahil ikaw nga, natuto ka rin naman sa kanila, doon ka nag-start or doon ka nahubog, huwag ka nang magreklamo nga kung ganon nga. Pero kung ikaw ay sambati ka ng security guard or security, hindi na talaga sila madadala sa mga ganong sistema kasi alam na nga nila ano ang tama at mali sa pamamalakad ng isang company or kumpanya. Kaya yung mga nabibiktima ng mga agency na wala sa minimum yun yung mga bagong security guard na kung saan nagsisimula pa lang. So give and take lang. Ika nga kung sabihin yun. Ikaw ay nagsisimula pa lang, hindi ka naman matatanggap sa mga malakihang agency, ay syempre igagrab mo muna yung mga agency na wala sa minimum para makakuha ka ng experience, ika nga, at matuto ka. Kasi para pag natuto ka na at makakuha ka na ng experience, pwede ka nang lumipat sa mga malalaking agency kung saan kompleto yung benepisyo. Kaya asahan natin yan, pag ang agency hindi siya minimum, matik walang payslip yan. Hindi ka bibigyan ng payslip niyan, kapatid. At syempre, asahan natin yan, baka yung iba pang mga benepisyo hindi nababayaran. O lalo na yung mga is pag-ibig. Kaya maraming nagre-reklamo. Kaya talagang matik yan, mangyayari at mangyayari yan. Pero pag isang agency malaki at nakita mo kompleto ang pasweldo, malamang sa malamang walang problema yan, kompleto sa benepisyo yan. So yun yung kaibahan dyan, mga kapatid, mga ka-5-9. Kaya kung ikaw ay nag-duty dyan na alam mo wala kang payslip, matik yung duty mo, wala sa minimum yan. Matik yun, pag wala kang payslip, wala ka sa minimum. Ngayon kung nasa minimum ka, pero wala kang payslip, kulitin mo yung opisina mo. Kasi nga ngayon, iba na ang sistema ngayon. Naka-online na tayo ngayon. Online process na tayo ngayon. Ultimo sa pagpapasweldo, online na yan. Hindi ka na kailangan pumunta ng opisina. Kasi katulad sa amin, online. Pati payslip, online. Pati yung pag-fill up ng online, lahat online. Kaya napakadali na lang siya. Kaya hindi mo nakilala yung mga nasa opisina dahil nga hindi ka na pumupunta ng opisina. So ganun ngayon, kaibahan ngayon, kapatid, mga ka-5-9. Kaya sana nakatulong sa inyo, mga ka-5-9, ng mga ating mga kababayan yung ating vlog na ito at sa ating mga ginagawang vlog dito, content dito sa ating channel na ito. Sana nakatulong sa inyo, sa mga nakakaintindi. Sa mga hindi nakaintindi, salamat din sa inyo at sana intindihin niyo kasi nga para sa ating lahat ito. Hindi ko ito ginagawa para magturo ng hindi tama. Ito yung mga sinasabi natin dito. Kung ano yung tama, yun yung mga sinasabi natin dito. Kaya sa mga 5-9, saludo ako sa inyo, sa mga nakikinig at mga nagbabasa ng ating mga comment at sumasagot ng tama. Saludo ako sa inyo, mga 5-9. Ganun pa man, mayroon pa rin tayong mga nababasa ng mga negative ang kaisipan at kulang sa kalaman, pero siyempre kailangan natin silang maunawaan. So ayan po, muli, Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV at yung ating isang channel, Charles Francisco, sa ating Facebook. At siyempre po, ang ating mga video, sana inyong pakishare, pakilike at siyempre huwag kalimutan i-subscribe. At sana po, ang ating Facebook account tuloy-tuloy nyo suportahan dahil nga po yung ating income dito sa mga susunod, tulong natin sa ating mga ka-5-9. Ayan po, shout out sa inyong lahat muli at shout out sa Pilipinas. Samahan na